Like it's creamy, but you still taste the pasta as well. Congrats! Thank you so much! Ayan. And dahil sa marami po to, mamimigay tayo sa kapitbahay. Look at that, guys. Yum! Ala, sana hindi aapaw. Checking what I'm cooking. Yeah? You know what I'm cooking? I'm cooking pasta. It is a pasta. It's not BACON. There is nothing like that. Huh? Naaamoy niya siguro yan, oh. Yan, guys. Ang sarap. What do you want, huh? What do you want? Merong lalaki na nagpunta dito kanina. Ano kaya ginawa noon? Merong lalaki dito kanina. Papaisip ako. Sabi ko sa sarili ko, am I really ready na umuwi ng Pilipinas at mag for good? Hello guys, welcome back to the vlog. Today is the day before the Thanksgiving and bago po kami aalis papuntang Kentucky early morning tomorrow, magluluto po tayo ng isang comfort food na paborito po ni Tammy and ito ay tawag ko ay pasta soup. So hindi ko alam kung anong tawag nyo dito but I have some ingredients ready. Ito ay yung main ingredient natin ay itong hot Italian sausage. Hahaluan ko po siya ng ground beef para na, iwan ko lang, gusto ko lang, yun, ganon. Then, meron po ako ditong tortellini. So, you can choose anything you want. You can choose any pasta at all. But, itatry ko to kasi meron ako dito. Then, I have two types of Parmesan cheese na gusto natin ihalo. Then, I have the marinara Italian sauce. I like the vodka one, pero itatry ko to. Then, I have tomato sauce. I have heavy whipped cream. Then, tayo po ay mag-chop ng ating green leafy, which is our spinach. Wala po akong nabiling parsley. So, I have here cilantro. But I don't think I will put the cilantro here. Then, meron tayong onion. Then, meron tayong garlic. Then, gagawin po natin ay igigisa natin sa umpisa ang ating meat. Then, after that, lalagyan natin ng tomato sauce. Then, after the tomato sauce, on the side, atin pong iboboil yung ating choice of pasta. And after which, tayo ay magkahalo-halo na, lagyan ng ating sauce, ating spaghetti sauce, or whatever you want to put in. Then, lagyan natin ng heavy cream. And Zoe is laughing in the video while listening me vlogging. She's eating sinigang soup. She chose to eat sinigang soup. And, kayo na pong bahala after that. But, I'll show you how I make mine. Okay guys, tayo po ay naghugas ng kamay. So baka sabihin nyo I'm not wearing gloves. This is not for retail production. Ito po ay sa bahay lang din natin. Okay? But I'm sure you will think, did she wash her hand? Of course, I wash my hand. So, depende po sa gusto nyo. I like having a lot of garlic. Ako po ay heavy sa ating spices. By the way, nakalimutan natin, I like to put yung ating pangpaanghang. So, ilalagay ko po ang ating crushed peppers dito. So,
Yan guys, it's a choice. Although I have the hot Italian sausage already, but minsan mas gusto ko pa yung parang mag-sprinkle extra para po mas potent po yung ating sauce. So, ito ay on the side. Maliit po ang ating kusina and medyo wala tayong parang counter space para pagka may mga handaan, mayroon akong paglagyan ng mga ingredients at makapaghiwa ng maayos. And I wish etong side na to is like an island, then yung cooking station is here. I wish ganun na nangyari. Then itong bahay na to ay walang exhaust. Pagka nagluluto ka at nasusunog yung mga niluluto mo, talaga naman aamoy ang buong bahay. So, ganyan guys. And I am boiling water para sa ating eto. So, eto ay chicken creamy ricotta, mozzarella, and herbs inside it. Try natin to, baka masarap to. Kasi I tried the other stuff before and it was yummy. But this time, gagawin natin parang creamy soup na parang pasta soup. Ganyan. By the way, itong Thanksgiving, tatatlo lang kami ang magsi-celebrate, si Zoe, si Tammy, at saka ako. Kasi yung aking panganay pumunta ng Nevada, then si Laika wala dito. Yan, parang itong first time na unti-unti kaming nababawasan. Ang hirap. Diba? So pupunta kami doon sa Kentucky. Mayroong kaibigan si Tammy doon. So magjo-join kami. And we will see the property kung ano ba ang pwede naming idagdag para na maipark namin yung RV doon for long-term parking. So, I put some oil. Hala, dinamihan ko yung oil. I put an olive oil. Okay. Hala, marami yata ang nilagay ko. So, I put olive oil. Gigisa natin yung ating karne. Okay. So, medyo mainit na po yung ating mantika. Ako po ay ihuhulog ko sila sabay. Sabay na. Ganyan. So, itong meal na to ay pang ilang hain na po to, pang 2 o 3 na serving na po to. Mas gusto ko yung mag-combine ako ng ground beef tsaka Italian sausage na hot or mild. Mas gusto ko siyang ganon. So, pagka nangamoy na po yung inyong sibuyas tsaka ahos, drop the ground beef. Igisa lang po. Ay! Alright. So, I have to mash this. Ganyan. Dudurog-durugin. Durugin lang po natin. Okay, habang tayo ay nagluluto dito, kwento-kwento ako sa inyo guys So, alam na natin, di ba? Magdi-December na. Ganyan. Ito yung mga buwan na talagang napupuno yung inbox ko ng pangangamusta. Okay? We're not being greedy o yung parang sabi nila na madamot ka. Hey, you know, to think about it, they survive 11 months without you. Then, on the 12th month in December, nandyan na marami nang nanghihingi kesa kailangan na ng ganito, ng mga ganyan. Kung mayroon akong extra at milyonarya ako, I wouldn't mind, but because I am also working for my own expenses, ang hirap po kasi pagka ikaw ay nagsabi na no, parang ikaw na yung kaaway. Ano bang tawag doon? Yung parang ikaw na may kasalanan. So, hindi ko lang alam bakit ganon ang mentality ng ating mga kababayan na feeling na pag ikaw ay nasa abroad, you're mining money and it's easy to release any amount na mga hinihingi nila. I really don't mind helping when I have some extra before.
You know, we extend our help. We are the one who will offer the help. Pero sa panahon ngayon, ang hirap talaga kitain yung pera. Ang hirap kitain ng pera. And I have my own expenses na pinaglalaanan. So I don't know how you guys deal with that kind of inquiries. Inquiry ang tawag ko dyan. I don't know how you deal with that kind of inquiry. So, you know, sabi ko, pwede naman tayo mag-exchange gift. Kumbaga, I have my entry for my exchange gift. Sabi ko, yung mga health insurance bill ko, yung mga car loan bills ko, pwede ko siyang exchange gift sa inyo. I'll support what you ask, but also in exchange, can you support mine? Yung parang, hindi ko lang alam. Parang gusto mo na lang manahimik and i-deactivate yung social media mo kasi if they see that you are posting something that you're happy, you're smiling, yung parang nagaganda-gandahan ka, hindi ba pwedeng you enjoy yourself and you enjoy your social media without having the effect na pagka nakita ka nilang naggaganda-gandahan ka, ay mayaman ka na. So, ouch! Aray ko, ang init. So, yan lang. You know, sa mga naka-experience sa mga ganyan, hindi ko lang alam. Let me know, you guys, in the comment section, how do you deal with those kinds of inquiries? Kasi, naranasan ko talagang walang-wala ako, guys. And when I ask for help, nobody step up and say na here's an X amount or here's my help or at least a comfort. Wala namang kasing nangyari na ganun eh. I'm not saying na I am counting because, you know, in return, no, walang may tumulong sa akin. But, take it in reverse. Di ko lang alam, am I so negative? Am I being realistic sa mga sinabi ko? But, mga ganitong panahon na, yung mga palapit na yung Christmas season, kailangan na ng ambag. Ay, okay lang sana kung isa. Pag sunod-sunod na yung nasa inbox mo, and if you count yung mga nagdi-demand pa ng amount, yung amount. Okay, ihuhulog na natin to, but I need to salt my hot boiling water. Please don't mind my bottom kasi hindi nagmamatch. Okay, hulog natin to. Yan. So, marami na po to. Marami na siya. And, paborito kasi ni Tami to. Pagka mga ganitong panahon, gusto niyo yung mga supas-supas. So, since marami akong ingredients para dito, I went shopping yesterday for heavy cream and extra cheese. Yan. And guys, after that, I will, pagka alam kong luto na po yung ating sausage, I will add the tomato sauce. Then, idadagdag natin yung crushed pepper. Then, dagdag natin yung ating sauce. Depende kung gaano kalaki ang gusto nyong ilagay, gaano karami. And, lagyan po natin ng, you can add beef broth, chicken broth. Ang gagawin ko ay, ang pinaglagaan ko ng pasta, yan ang ihuhulog ko dito. Yan ang gagawin ko, guys. So, it makes it a little bit soupy. Matumal po ang bintahan ngayon. Wala akong pasok. Hindi ako pumasok, actually, on purpose. Kasi, andito si Zoe. And, grabe ang lamig kanina, nag-hail na. So, the downtown Chicago already started snowing. And earlier, nag-hail na po kami dito. And grabe ang
lakas ng hangin sa labas, tsaka ang lamig nanunuot sa iyong mga katawan. Okay, so I will add, now that it is almost like brown, all of it is brown, I'll add my tomato sauce. You can add tomato paste. Parang mas maganda siguro ang tomato paste. I'm not sure. But this is what I have, tomato sauce. You can add fennel seeds, oregano. Maybe that's what I'm gonna do. I'll alter it a little bit. Okay, so mayroon akong fennel seeds dito. This is from the Mediterranean spice store. Then, lagyan ko ng oregano. Okay. Not too much. Ang lagyan ko rin siya ng basil. Ay, hindi ako bumili ng fresh na basil yesterday. I wish I did. Yan pala. So, katamtaman lang, depende po sa lasa na gusto nyo. I like having fennel seeds in my pasta. So, I'm gonna add my marinara sauce. And, mamaya, pagkaluto na yan, magtatakal ako ng ilang cups, isasalin ko dito. Then, I'll add my cheese, I'll add the heavy cream, then I'll season it to taste. Nakita nyo guys yung mukha ko. So, eto ay nilagyan ko lang ng sunscreen. Wala pong foundation to. Nilagay ko lang na sunscreen. So, unti-unti na po siya yung parang nag-fade away yung ating black spot. But ito talagang medyo makapal pa siya dito. So, pag ito mawala, I'll be super happy. Kasi parang clean na siya dito. Ito na lang ang ating ipa-fight. So, ayan. Yan po ang ating mukha for the day. Grabe ang kapal ng melasma ko last time. Napapansin ko siya, yung parang akala ko, kasi di ba everyday I'm working and everyday I'm covering myself with makeup, hindi ko siya napansin ulit kagad. Until like, sabi ko, grabe ang kapal na, talagang itim na, napapansin ko na siya sa camera. Yan. Yung atin na lang gagawin ay yung maghanap tayo ng eye cream para sa ating wrinkles kasi it's prominent. Nakikita na talaga yung ating wrinkles. Ayan. Huh? Look po, ang ating labas ay sobrang hangin. Wala, nagbabagsakan na yung mga, yung mga maliliit na kahoy. Ayan, sobrang lamig po guys. Grabe, hindi ko na alam kung anong degree to. When you get out, nagfa-fog yung mukha, yung breath mo. Nag-uusok. Are you checking on mommy? Checking? You're checking what I'm cooking? Yeah? You know what I'm cooking? I'm cooking pasta. It is a pasta. It's not B-A-C-O-N. There is nothing like that. Huh? Naaamoy niya siguro yan, oh. Yan guys, ang sarap. Who are you waiting? By the way, we have a wish list in our tree. That's the personalized wish list. Yan, oh. Wala pa rin kaming gift sa ilalim ng aming Christmas tree. Nothing yet. I know Melo won the contest, so we are thinking of getting Melo something. Yeah, there is something very good. And there's something like the best thing we'll ever have. What do you think? What do you think we will give on Melo? A toy that will be very fun to her, but will last like a 5 seconds. a really long time, like the ice cream thingy, where you can put. Oh, we can get the Bark brand then.
Yeah, we should get something from there because if it breaks, I heard that you can get a new one. Really? I heard it's I think you have to be asked. you have to subscribe in BarkBark, but it's hard to cancel the subscription if you will be in BarkBark. So I'll go to Pet Store. Artie, can I come Maybe with you? Kong brand. We can buy it anywhere. Artie, can I come with you during Yeah. this time? Okay. So she loves her blanket so much. You know what? Si Melo nasasanay na nilalagyan ko ng camera all the time and she's behaving all the time when I have a camera. What do you want? What do you want, huh? What do you want? What do you want? So gusto na namin itapon yung gray na blanket. Ayaw niyang itatapon sa amin. She loves it so much. It's a pasta. So, eto na po siya guys. Hinaluan ko po siya ng bow tie kasi feeling ko parang kukunti lang yung pasta na nilagay ko. Then, antayin natin kumulo to. And ihahalo natin yung ating heavy cream. After haluin ng heavy cream, ilagay yung ating cheese, season to taste, and voila! It is ready. Lagyan ko ng sprinkled na crushed pepper. Nilagyan ko na siya earlier, so dagdagan ko pa ng konti kasi hindi masyadong spicy. Ito guys, nilunod ko na yung ating chopped spinach para sa ating greens. Wala po akong basil. Sana may basil ako na pwede kong itadtad dito. I'm not sure kung ano ang magiging lasa pagka curry cilantro ang ilalagay ko. So I'll stick to this. At least, meron tayong green. Then once yan ay naluto, ilagay ko na yung aking heavy cream. Dahil sa luto na po yung ating spinach, guys, I will add my heavy cream. And I'll start with 1 cup na measurement. Sana magkasya, hindi umapaw sa hindi umapaw sa ating ano. Okay? Look at this. Look at that, guys. Yum. Ala, sana hindi aapaw. Okay. If you want to add more, I think you can add more. So, tingnan natin. Isi-simmer natin ng konti. I'll see if there's a need to add more heavy cream. So, 1 cup lang po ng ating measurement ang nilagay natin. It seems like it is looking good. And we will add the cheese. I cheated. I added half cup. Again, gusto ko siya yung parang talagang nagbablond-blond yung kulay niya. So, ayan. I'll add the cheese. Ay! Okay, so I'll add the entire packet. Wag sana umapaw. Okay. Ayan, it's the entire packet po. And haluin. Okay, so wag nyo akong gayahin ha. Kasi ito ay talagang punong-puno at aapaw na sa ating kawali. Don't bash me by doing this. Hindi ko po siya natansya. And dahil sa marami po to, mamimigay tayo sa kapitbahay. Oh, it's looking so cheesy and yummy. Taste for taste? Zoe? Yeah. Okay. Okay, so we will taste a little and we'll see if it will pass the test. Yummy? What's the taste like? It's creamy? Just enough salt? It doesn't have everything. Like it's creamy, but you still taste the pasta as well. Great! Thank you so much! So tayo ang titikim. I'll taste it.
Ayan. Yung cheese. Melo! Well, probably grandma. Oh gosh, it's so yummy. It's so yummy. I think it needs more spicy. Also guys, if you have basil, fresh basil, chop niyo siya kasama sa spinach. Masarap din po siya pagkaisabay niyo. And I felt so successful sa aking ginawa. I can pack some for my neighbor kasi hindi namin mauubos to. And Tommy will be home anytime soon. And then this will be our dinner. Thank you so much guys. Have a good day. I hope you like our video today. I know this is boring to you, but if you keep on checking on me, please consider subscribing to my channel if you haven't. And we will be in Kentucky starting tomorrow to the weekend. Have a good day. Happy Thanksgiving. 2,000 years later. Hello guys! Hello! Katatapos lang natin mag-email sa ating mga customer kasi it is the holiday week and kadalasan sa mga customers natin ay nasa bakasyon. So, hindi ako lumabas kasi si Zoe ay walang pasok. And kami lang dito ni Melo sa labas. Yung isang anak ko ay pumunta ng Nevada. Bumisita doon sa mga kaibigan namin. And, you know, she can do it. She has the money. So, hindi ko kailangan magbayad ng kanyang airline ticket tsaka ng bakasyon niya. Since ayaw niya sumama sa amin sa Kentucky, so doon siya pumunta. Medyo may aberya ang ating Kentucky trip. It's because there's a snowstorm coming by the end of Friday night, I guess. So, mga 10 to 20 inches daw ang sabi na snow. So, technically, we can drag. We can drag, ha? Technically, we can haul the RV papuntang Kentucky on Thursday. Kasi okay pa yung Thursday. Ang problema ay ang pauwi natin. So, pag pauwi na, mataas na yung snow. Ayaw namin ni Tami na mahirapan kami para na i-haul yung RV at ayaw namin na malagay sa alanganin kumbaga. So since still we are excited to go to Kentucky, we are going to rent the same cabin last time. So rentahan namin yung cabin na yon kasi they are accepting dogs. Si Miro ay sasama sa atin, hindi pwedeng maiwanan. And ayan guys, ang ating mga plano-plano for this week. Medyo makulimlim na po. Kaninang umaga para na siyang nag-misty fog, yung parang ganon. Madilim ang paligid. So talagang depressing sa Illinois pagka winter. Walang araw, walang ganito. So ayun, ang ating then at the same time, you know, kagabi pa ako nag-aabang ng mga news, nanonood ng mga balita sa Facebook, mga ganyan. Parang tawag nito, nakakadismaya yung pangyayari sa Pilipinas kasi isang bagyo lang buong syudad, you know, the entire community, the entire town, talagang flooded kaagad. And naalala ko before, wala namang ganong klaseng baha ng mga time na yun. Merong lalaki na nagpunta dito kanina. Ano kaya ginawa noon? Merong lalaki dito kanina. Akala ko may nilagay siya na package. Ay, meron nga. Ito. Ay, ito yun. Teka. Akala ko nanakawan kami. Yan o, si Melo. Kay Tami to. No? Okay. No. Get back. Get back. No. It's good. So, ayun guys, yung binabaha kaagad yung Bacolod. Alam nyo, gusto kong umuwi ng Bacolod, but I was thinking over
parating may baha, parating may mga sunog, yung talagang hindi na siya livable. Ano ba? Livable pa ba yun? Paano ka makabangon pagka binaha ka, diba? Then nakita ko doon sa mga news, yung mga basura na nagtatambakan na sa gilid ng bridges, yung mga bahay talaga naghahalo-halo na yung basura. Alam nyo, minsan mayroon ding liabilities yung ating, yung ating sarili. Kasi if we were able to dispose our garbages properly at huwag itapon sa kanal, huwag itapon sa mga areas na bawal, hindi dadating sa ganong punto eh. But also, I'm thinking na yung government natin sa Pilipinas, walang proper waste disposal. So, parang naalala ko before, parang pangilan-ngilan lang ang paghakot ng basura. Parang walang mga waste truck na humahakot ng basura. Talagang pagka mga ganyan, especially in the low-lying areas, talagang babahain ka. I mean, like, so, at the same time, di ba, nagsusulputan yung mga developers sa Pilipinas. I'm not sure how they plan their sewage and their drainage plans. Nati-check pa siya ng maayos. Sana pupunta yung end ng kanilang kanal. Right? So, talaga ang mahirapan dyan is yung mga low-lying areas tsaka yung mga kalumalumaan ng mga lugar. Kawawa kasi, alam mo yon, yung parang ang ganda ng city nung umalis ako. Ngayon para na siyang ewan, nandoon sa malapit sa mall, malapit sa mga hotels, yung baha. And ang nakaka-depress doon is talaga makikita mo yung mga kababayan mo na talagang hindi mo alam kung paano sila babawi, di ba? Yeah. So, talagang Pilipinas ay baha kaliwat kanan. Ang daming mga calamities na nangyayari sa Pilipinas na hindi ko alam. Napapaisip ako. Sabi ko sa sarili ko, am I really ready na umuwi ng Pilipinas at mag for good? Pagka ganito ang ating mararatnan, but then we are thinking na pag sa Dumaguete kami, hindi naman ganun kasama yung mga ganung pangyayari sa Dumaguete. So I think we're better off in Dumaguete. Then I check my daughter, sabi ko, kamusta kayo dyan? Ang sabi sa akin is, ang problema niya lang ay ang kanyang air condition ay naglilik. So, titingnan ng may-ari pagkatapos ng bagyo. Then, tinanong ko yung nanay ko kung binaha sila. Sabi naman ng nanay ko, wala naman daw baha sa kanila. Sa mga ibang lugar lang. Parang na-trap sila kasi unpassable yung ibang areas eh. Ayan. So, then ako naman dito, hay, nako po. 'Di ba? Ako lang. Ako lang. Ngiti-ngiti pa rin. Kahit na ganito. Alam mo yun, marami ako nakikita na mga Pilipina. Trabaho nila dito sa Amerika. Then they converted their salary into peso. Guys, you're working in US, you're spending in dollars. So you're not spending peso. So even though it shows up, I'm earning, let's say, trabaho sa Amerika equivalent to 120,000 to 150,000. That's about $2,500. That's like not enough. So you can't brag converting your money to peso kasi you're spending dollars here in US. Parang ang daming mga Pilipino na nagmamayabang ng kinikita nila sa Amerika. Excuse me. Parang hindi ko kaya yata yun. Hindi ko kayang ipagmayabang pagka i-convert ko yung sa akin kasi wala. It's washing off. Wala, talagang natatapon lahat sa bills. So pag i-convert ko siya dati when I was earning about 6,000, 7,000 a month, I converted it in peso. Talagang manghihinayang ka, gusto kang umiyak. Kaya nahinto na ako. I stopped converting my salary to peso kasi I am in US and I'm spending dollars. And that's why I'm making fun of myself sometimes, Pero, yeah, sa ibang mga Pilipino,
Di ko lang alam. Kaya, how, sometimes in a way, you can convert it to peso. Like, let's say, you wanna buy something, like yung gulay sa Pilipinas, di ba alam natin kung magkano yung presyo, right? So, you go to the Filipino store, you wanna buy a can of tuna, then it's gonna cost like $3 ish. So you convert it, really, that's how much is it? But you think about it, it's being imported here in the US, so mayroong mga extra costs, so that's why that's the price. Bibili ka ng kangkong, yung kangkong nasa $5, and you will tell yourself, no, magtatanim na lang ako sa backyard ko. Yeah, in a way you can plant in your backyard, but at this time, pagka winter, do you think you can plant kangkong? No, you cannot. So I stopped converting my salary to peso. Kasi ma-heart attack ka lang. Ma-heart attack ka lang. Most of my money goes off to the Philippines. Ang dami kong bayaran sa Pilipinas para ka nagsisimula ulit. So, hopefully, you know, my job can cater the needs of my girls in the Philippines pagka nandun kami sa Pilipinas. Yan guys, I'm crossing my fingers. Ayan, so, bukas magpe-prepare kami. Switch, mag-iiba yung plano natin bukas. So, iba na naman ang ating mga dadalhin. Hindi na pwedeng i-cancel ni Tami kasi excited na rin siyang pumunta ng Kentucky. So, instead of dragging and hauling the RV, we will just take the truck. Di bali yung truck, kahit na 10-20 inches yan, kayang-kaya ng truck ni Tami na, you know, i-travel yung sasakyan pabalik dito. And all I have to pack up is like food for a couple of days and some blankets in case na matrap kami sa daan. Meron kaming blanket, meron kaming mga essentials, and mararamdaman mo talaga na mag-i-snow na. Ayan guys, let's update. I'll let you know, and I will be uploading videos again soon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please consider subscribing. I will be entertaining you with my life here in USA. And also, if you are planning to send money in the Philippines, consider downloading SendWave. Use my code ANGIE10. Yung inyong beneficiary sa Philippines ay makakatanggap ng extra $10 on top of what you are sending. So let's say you are sending $100, they are getting $110. I've used it many times to my mom sa GCash. Dati yung nanay ko walang GCash, so I've used it to my mom in GCash, and she automatically get text at right then. Less than 2 minutes nandoon na, less than 1 minute nandoon na. So mas convenient, plus mataas ang rate, and there is no transfer fee. So ayan guys, download SendWave and magpapasko na. It's easier, yung parang magpapadala ka sa Pilipinas, you know, it's easier to drop in GCash sa kanila. Pa 1,000 ka na lang dyan, yung mga ganon. So guys, download SendWave, use my code ANGIE10 to get the extra $10 on your first transaction. Thank you. Happy Thanksgiving. Bye-bye. Okay guys, bibili tayo ng automatic feeder ni Butters. Kasi maiiwan yung binili ko kasi last time. Sinira ni Zoe. Ayan, wala na akong ibang choice. But ito lang. Ito lang talaga ang feeder natin ngayon. Nag-iisa. Andito tayo sa Walmart guys. Kailangan ko pa ng milk, but I'm getting my milk in Jewel kasi iba ang lasa ng milk dito tsaka ng milk ng Jewel. Ano kaya nahanap natin? Pang-buko. I need something for baking. Nabibig ako ng banana cake. Nasaan na ba? Yung yellow mix lang ang ating gagawin. Ayan.
Meron kasi akong bananas. So, I'll make a banana cake. Dadalhin natin sa Kentucky. In a sad part, hindi kami magluluto. Hindi kami magluluto ng turkey kasi we will be going out pagdating sa Kentucky. We are going to a buffet. Then invited kami ng kaibigan ni Tommy. Nasaan na ba ang tortilla? Maghanap ako ng tortilla, guys.